June 17, nag-post itong si Bingot Jack Arcota na prediction daw niyang magiging presidente na itong si Inday Sara Sayat ngayong taon na ito at magkakagulatan ang lahat. So it only means na bago pa sila pumunta sa China kasama ng kanyang mga dugyot na katulad niyang vloggers, Duterte vloggers na bayaran, alam na nila kung ano ang mangyayari sa Pilipinas. Ibig sabihin lang na itong rally ng mga kulto ni Manalo planado talaga. Kasi hindi naman ito magpo-post ng ganito kung wala silang alam. Pero sorry to say Bingot, babalik kayo ng Pilipinas na si BBM pa rin ang presidente. Buti na lang at meron tayong Mama Pebbles Talakera na grabe, hanga-hanga talaga ako dito kay Mama Pebbles dahil lahat ng mga nangyayari, alam niya. Yung mga mangyayari pa lang, alam niya. Dahil yung tenga niya talagang nasa lupa. Grabe, saludo ako sa iyo Mama Pebbles. Hindi man tayo magkakilala pero hangang-hanga ako sa iyo sa katapangan mo. Ito talaga ang matapang. Dahil hindi niya iniinda yung lahat ng mga criticism na natatanggap niya from the Dutertes. Not only from the Dutertes, from INC group. Alam natin na itong mga Duterte, itong mga trolls ng Duterte brutal talaga, as in brutal sila, manglait, mapasama ang image ng mga sumusuporta kay PBBM. Pero itong si Pebbles talagang nandyan siya nang walang kinakatakutan. So kung napanood ninyo yung video ni Mama Pebbles about dito sa paglalahad niya sa ginawa ni Sara Duterte na panggagapang nga dito sa mga general na kumampi sa kanya, ang sabi binayaran daw ni Sayat itong mga general na to para kumampi sa kanya. Pero yun nga, hindi nagtagumpay ang BP nyo. Kaya dito sa mga katulad ni Bingot Arcota at mga kakampi pa niya na mga katulad niyang bayaran, sana hindi kayo karmahin. At ito pa, nananawagan tayo dito sa Senate na hopefully na hindi nila palampasin itong ginawa ng leader ng kulto na to na si Manalo. Napakaliwanag kung ano yung ginawa niya. Ang laki ng perwisyo na ginawa niya sa EDSA. Pumunta sila doon para siyang Diyos na parang anong ginawa niya? Pinalabas niya lahat yung mga miyembro niya sa lansangan para magprotesta dahil lang sa isang miyembro niya nakakasuhan. Na kung tutuusin, meron naman talagang pwedeng ikaso kay Marcoleta. Siya mismo ang gumawa ng sarili niyang kalaboso. Dahil sino bang tanga ang gagawa nun? Ipangangalandakan mo sa buong mundo na ikaw ay may tinanggap na pera. Diba? Kabobohan. Ngayon, sabihin ninyo, mali ba yung ginawa ng ombudsman na itong si Marcoleta ay ipaimbestigahan, kasuhan, 'di ba? Gusto niyo ng accountability, pero etong ginawa ni Marcoleta hindi niyo kayang palampasin, hindi niyo kayang ipaubaya na lang muna at nang malaman kung totoong siya ay tumanggap ba o hindi, 'di ba? Parang insulto ito sa mga otoridad, insulto ito sa mga mamamayang Pilipino. Mayroon pa ngang nag-post na parang may namatay daw na buntis dahil dadalhin siya sa ospital dahil manganganak na siya.
Pero dahil sa traffic na idinulot ng mga walangyang ito, namatay yung mag-ina sa daan. Hopefully na ito ay hindi totoo. Pero kung totoo man ito, sino ang pwedeng managot? Hahayaan na lang ba itong perwisyo na to? Sana naman makita ito ng Senado. Mag-conduct sila ng isang komite na imbestigahan itong walangyang leader na to na hinayaang maging ganito ang pangyayari.